Oh, come on. How many times do I have to tell you? I am not your abundaga. Abundaga, abundaga. Oh, that's it. I'm out of here. Abundaga. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Fortnite Skelemint Oro Fries. Well, obviously, this one is from the game Fortnite. Hindi pa ako nakapaglaro ng game na yon. Pero as you can see here, naka-clamshell siya dyan sa harapan and sa likod, yung ating pinaka-main figure and yung iba pang figure na pwede nyo makuha sa line na ito. And pag na-unbox natin siya, nandito lang yung kanyang isang accessories, which is yung weapon yata niya. Check muna natin yung pinaka-details. Okay din. At least hindi isang buo yung color, yung pinaka-weapon niya, which is madalas nangyayari pag sa mga weapons. At dito, kita nyo, ang ganda ng details din. No? May dark purple, may pink, may purple pa dun sa bilog. So okay, maganda yung weapon niya dito. Let's proceed na sa ating main figure na si Skelemint. Let's check muna yung itsura niya sa harap. Ganda ng details din niya. Actually, kaya ako siya binili. One of the reason is nagustuhan ko yung details ng character natin dito. Yan, ang ganda. Oh, diba? Okay, oh. Tapos may design pa pala dun, oh, yung skirt niya. Okay, nice. Ganda, ang ganda. So, yung pinaka-face niya, ayan, yung skeleton face niya. Para sa kanyang articulation, yung head niya is may look up na ganyan and look down na ganyan. Ganda. And narorotate yan, 360. Yung mga crowns niya dito, soft rubber na siya. And sa kanyang creed moment, tingnan natin kung may creed moment siya. Meron ba? Meron. Ratcheted actually. Ratcheted yung pinaka-shoulder niya. Ganda. Yan, yung pinaka-arms wide open niya. And itong arms niya na to, of course, na rotate din yan, 360. Itong shoulder pads niya is soft rubber din. O, kaya walang hindrance doon sa kanyang articulation sa shoulder, which is good. And next articulation niyan is dito sa elbow, na-rotate 360. Yung kanyang elbow bend, ganyan. Yan, ganda rin ng elbow bend niya. Next is sa kamay niya, na-rotate din yan. And merong articulation na up, ganyan. And pwede rin baba ng ganyan yung kamay niya. So may up and down din sa kamay, which is good. Next articulation niya is dito na sa kanyang pinaka-waist na narorotate 360. Ganyan. Oh, pwede matanggal. Eh, makikita nyo yung ball joint niya doon. Yun yung pinagkakabitan ng waist niya. Sa kanyang legs, ang kanyang Van Damme split, hanggang ganyan yung split na kaya niya. Medyo rubberish din naman itong skirt niya dito. So, pwede mong may articulate talaga yung legs niya. Kaya nga meron din siyang high kick na ganyan. Ganda ng high kick niya. Yung back kick niya, meron din, pero may humaharang dito yung butt flap niya. Humaharang na rin dyan. Again, yung mga skirt niya is rubberized lahat. Yung kanyang knee bent, double jointed yung knees. Ang ganda. Kahit ganyan lang siya kalaki, no? Double jointed. Which is good. And then, sa paa niya, na-up ng ganyan and nada-down din ng ganyan. And of course, na-rotate din yung paa niya dyan. Now, let's try naman yung kanyang pinaka-weapon. Pag pinahawak natin sa kanya, yun, no? Yan. So, ito si Skelemint sa kanyang weapon. Ang ganda, oh. Yan. Sa likod, meron pa siyang peg dito, pero yung weapon niya, wala namang any pegs na pwede natin ilagay sana dito sa likod. So, hawak lang niya yung weapon niya ng ganyan. Para sa height dito ni Skelemint, ang height niya is around 4 inches. And maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figure tulad ng ating DC, Hawkman, Black Adam movie, Marvel Legends si Yondu, Hero series from Guardians of the Galaxy, si Star-Lord, Core Class Optimus Prime. We also have here din pala yung loose figure natin from Fortnite din to eh. Obviously, magka-height naman silang dalawa. Marvel Legends knockoff version of Hulk and our Super Mario Brothers Bowser. So, yan ang ating height comparison.
Ang price range ng Fortnite Skelemint is around 200 pesos up to 700 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng copy ninyo or kung mabibili nyo din siya ng nakasale na. There you have it now guys, na ang ating Fortnite Skelemint Oro. What do you think of this Fortnite figure? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. For me, kaya ako lang naman kinuha itong Skelemint natin dito. It's because the overall look talaga niya. Wala akong plan na mag-collect ng mga Fortnite figures natin. Although, maganda talaga yung itsura niya and maganda rin yung articulation niya. Nagulat ako na even yung kanilang shoulder dito, ratcheted. Diba? Doon pa lang panalo na sa liit ng figure natin na to comparing it to our other 4 inches na mga figures na from Hasbro, from Marvel, even from DC. Parang taob na taob sila dito sa Fortnite figure natin na to. Sa ganda ng details, sa ganda ng articulation, ng playability niya. Sulit na sulit talaga ako dito sa Fortnite Skelemint Oro natin na ito.